Share sa inyo itong aklat ng mga ngaral. Sabi dito sa chapter 7, a good name is better than fine perfume. Ang mabuting pangalan ay masigit na mainam kesa mamahaling pabango. At ang araw ng kamatayan kesa sa araw ng kapanganakan. And the day of death better than the day of birth. Oo, pabalik-balik. At mainam na mapunta sa bahay ng... Tawag dito. Si Joyce nandito nung ano. Pupunta sana kanina. Bukas na daw. Sumikit tayo sandali, manalangin tayo. Panginoon, pag-imanin mo po kami sa mga salita mo. At nawa po ay makintal po sa aming puso't isipan na ito'y maging pagpapala sa amin. Hindi lamang para maging bahagi kami ng kalumbayan, kundi upang makita namin ang kahalagahan ng isang mamamatay, Panginoon. Kaya mo, ang salita mong ito ay mangusap sa mga katulad namin nakahandang mamatay o mamamatay na. At ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kahalagahan upang sa aming kamatayan ay magkaroon kami ng kabuluhan. Kaya hiningi namin ang batbat ng pagpapala mo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Diyos Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Okay, sabi ng author na walang iba kundi si Harold Solomon. Sabi niya, mas mahalaga ang araw ng kamatayan kaysa sa araw ng kapanganakan. Ano ba ibig sabihin noon? Kung titignan natin, ang gusto kong bigyan din sa inyo yung preparasyon. Maraming tao, religyoso, pero kulang sa preparasyon. Hindi sila nagbibigay, huwag kayo magagalit, ito yung totoo, this is the reality. Minsan, nagbibigay tayo ng panahon, preparasyon sa paghahanda sa ating kaarawan. Talaga naman nag-iipon yan. Lalo na yung mga mag-18. Talaga yung mga magulang, pinaglalaan ng panahon, kahit na hirap, igaagapang yung kanyang anak. Para pagdating niya ng, at the age of 18, ay meron siyang pangdibuk. Diba? Bagamat mahirap na mahirap, pero aminin natin ang katotohanan. May mga taong naglalaan ng maraming panahon, mga gugumugugol ng malalaking pera para lamang naipagdiwang yung kanyang karawan. Pero bihirang tao ang naghahanda na doon sa panahon na kanya siya yung mamatay. Palagay nyo kaya nung dahilan bakit bihirang tao ang naghahanda sa araw ng kanyang kamatayan. Preparation. At huwag naman kayo magagalit, pero totoo lang. Maraming tao nag-expect na pag namatay siya, sa langit siya pupunta. Sino bang tao ang ngayon na pag namatay siya sa langit siya pupunta? Tanongin ko kayo. Gusto niyo ba pag namatay kayo, sa langit kayo pupunta? Sino ang gusto sa langit pupunta? Pero ang tanong, nakapag-prepare na ba kayo? Are you ready? Yes. Maano sabihin nyo? Ganito siguro yan, no? Meron tao, napakahilig niya, sabi niya, pangarap ko, sabi ng isang kabataan, pangarap ko na makarating sa Boracay. Nung minsan, nung sa napag-usapan ng mag-asawa, sabi ng mag-asawa, siguro i-surprise natin yung anak natin, pag-ipunan natin, at ibigay natin yung dilig. Kaya minsan, nag-announce yung magulang sa darating na karawan. Sabi niya, anak, bilang regalo namin sa iyo, sa linggo ay pupunta tayo ng Boracay. So, nabuhay bigla yung anak. Sabi ng anak, hallelujah! Sabi ka naman. At biyernes pala, ang ginawa ng anak ay nag-impake na, nag-ayos na, inihanda na kayong kanyang damit, inihanda na yung kanyang mga bibit-bitin, sinabi na lahat sa lahat ng kasama kung ano-ano ang kanyang ginagawa. Kaya araw pala ng Sabado ay talaga namang nakaporma na siya. Very strong ang preparation niya. Pero pag, kasi design niya yan eh. Pero aminin natin, sa atin din yun nga. Ina-expect natin na sa langit tayo pupunta, pero yung preparasyon na gano'n, hindi natin kaya ibigay. Hindi natin ginagawa yun. Kaya, minsan, nasa puso lang tayo, pero wala tayo sa puso. Ang tanong, ito, bakit kailangan magkaroon tayo ng preparation? Unang-una, eternal glory. Umaasa tayo sa walang hanggang kalwalatian. At sabi ni San Pedro, sabi ni Peter, sa mga kanyang mga pilabutan ng kanyang liham doon sa unang Pedro, sabi niya, habang iniintay natin ang kalwalatiang parating para sa atin, tingnan nyo, ay kinakailangan tayong magtiis, magtiyaga at mamuhay ng may kabanalan. So, we need strong preparation. Sabi niya, habang tayo nagtitiis sa mundong ito at inaasahan ang pagdating ng walang hanggang kalwalatian, ay ganito ang gagawin natin, magtiis, magpasensya at mamuhay ng may kabanalan at
tanggapin ang lahat ng pagsubok na mararating sa atin upang nasa ganon ay maging karapat dapat tayo pagdating ng ating Panginoon na siyang inaasahan. So, very strong preparation. Nagpapabilit pumunta rito, sabi na wala. Ano tira na kayo? Hindi nyo sinapan, Dadaanan mo na. Sabi mo gagawin ako eh. Naranasan nyo na ba yun? Napakahirap. Pero, sumatindi isang bagay na ginagawa ito sa nguso. Ito ay ginagawa mula sa puso. Eternal glory, eternal body, eternal life, eternal purpose. Yung kamatayan, di ba? Minsan, may mga taong expected natin na mamatay na, pero hindi mamatay-matay. May mga tao naman na hindi natin inaasahan mamatay, namamatay bigla. Naniniwala ba kayo doon? Kung sa tanongin kayo, kayo ba? Alam nyo kung kailan kayo? Hindi natin masabi. Pero minsan malaki. Isang pinakamagandang example na ginagawa ng Diyos. Bakit sabi doon sa Ecclesiastes kanina, mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa sa may bahay ng may karawan. Sapagkat malalaman ng bawat isa na ang bawat tao ay mamamatay. Kaya we need to prepare. Kailangan natin maghanda sa mga bagay na yun. E paano natin paghandaan? Hindi ba sapat yung reliyon natin? Hindi yun ang tinutukoy kasi may mga taong okay sa panlabas pero wala sa panloob. At marami tayong nakikita na plastic sa simbahan. Sabi mo sabi mo, hindi lang plastic, Tupperware pa. Ito, huwag magagalit namin. Mukhang matino, pero sa totoo lang, puno-puno lang, paliguan. Eh, minsan nga, di ba? Naalala ko, ito sample lang naman. Sample lang naman. Huwag niyo si-chismis. Merong mag-asawa na dati, lagi silang sabay magsimba. Kaya lang, natigil yung pagsama ng babae sa pagsimba nung malaman niyang yung asawa niya pala ay merong kinalulokong babae. At ang mabigat naon, kasama pa sa simbahan. Kaya ngayon, hindi na mula noon, hindi na nagpunta yung babae. At pag niyayayin ng lalaki, sabi ng lalaki, halika magsimba tayo, sabi ng babae, simbahin mo mukha mo. Huwag kang magalit sa akin. Eh, niloloko mo ako eh. Sino maniniwala sa iyo at the same time nandoon yung babae mo? So, hindi nagiging totoo. Bakit? Kaya nga, ang preparasyon na ginagawa natin ay hindi sa simbahan sinasalamin, hindi sa pag-uugali. Kahit anong pagsimba ng isang tao, kung hindi mababago ang kanyang pag-uugali, eh plastic yun. Sabi mo ang Tupperware yun. Dahil ang nilalayo sa atin ng Diyos, ay ganun na pagbabago. Sabi niya, as for you, you were dead in your transgression and sin, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Sabi dito, kami man, all of us, also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thought like the rest. We were by nature object of wrath. Sabi noon na, ay tayo yung pinakasentro ng kapuotan ng Diyos sapagkat ang buhay natin ay hindi nagiging maganda. At daw, nagbigay ang Diyos ng pagkakataon. Ito yung gusto kong unang bigyan din. Alam niyo ba na ang kahabagan ng Diyos, ang kanyang mercy, biyaya. Sino gusto ng biyaya? Diba? Ang biyaya ng Diyos, marami nagkakaroon ng maling interpretation dito eh. Nagkakaroon ng maling konsepto, nagkakaroon ng maling konteksto. Kaya nagkakaroon ng misinterpretation. At itinutulak ang isang tao, hindi sa matuwid, kundi sa masama. Bakit? Ang unang preparasyon ay yung ang biyaya ng Diyos ay ibinigay sa lahat ng taong nagkakasala na magbalik loob. Oh, hindi ang biyaya ay yung nakikristo ka na, patuloy ka pang gumawa ng kasalanan mo. Hindi yun ang biyaya. Sabi niya, by grace naman tayo, mali ka ng pangunawa doon, kaibigan. Ang biyaya ay yung lahat tayo ay nararapat ng mamatay sapagkat may kasalanan tayo because of your transgression. Because of our transgression, dahil sa ating mga pagsuway, mga pagsalansang. Pero sabi doon, ngunit ang Diyos ay nagbigay ng biyaya. Ano yung biyaya? Nagbigay ng pagkakataon. Ayun. Yung dapat tapos ka na. Pero dahil sa kahabagan ng Diyos, dahil sa kanyang pag-ibig, sige anak, kahit ikaw